Miss May, may tanong kami. Meron bang investors ang Get Ready With Ang Me tanong ng Cosmetics? bayan, meron po bang investors? Hi, go-getters! And welcome to the first episode of the Get Ready With Me podcast. Kaya kami nandito, guys, is because we want to share our journey as a brand and also we want to invite different guests din. R&D ang topic natin for the first episode. Yes, and for sure, sobrang dami rin naka-curious, diba? Yes. Kung ano, what's happening behind the research and development of their favorite products from Get Ready With Me. Yes. So we have questions na sasagutin for today's episode. And of course, kung may mga suggestions kayo or may mga questions kayo for us, can drop it in the comment section. Para sa mga maybe next episodes na kami ulit yung guest, then we will answer those Makeup questions. related ha, baka personal questions yan. Paano maka-move on? Ganon. Makeup to, guys. Makeup to, Makeup go-getters. only, no issues, no drama, only love. So, I am May, and I used to be a cardiac nurse for almost 3 years. And I became a content creator. Actually, 2016 ako nag-start. Until now, I still make content, pero hindi nakagaya before. And now, I am a beauty founder. So, I founded Get Ready With Me Cosmetics noong May 2021. I was a health center encoder. Nataray? As a working student ako, during starting here sa Get Ready With Me Cosmetics, naging part din ako ng creatives department. So, before transitioning sa R&D, kami yung mga behind the scenes na mga pinopost. So, ako naman, for joining the R&D team of Get Ready With Me Cosmetics, I'm a medical technologist for 6 years. Wow. Pero on the side, I'm doing beauty contents din. So, before pa ako maging medical technologist na license, parang ka-ear ako si ma'am, pero hindi Yes. kasing sikat niya. Grabe, may basihan. Ayun, so I'm doing beauty content. So, yung mga mahahabang makeup reviews, yon. So, I'm really, really passionate about makeup and beauty content before joining RN. Siguro kasi problem solver ako. So, I like finding answers to certain situations or certain issues. Lalo na, for example, at that time, nung 2021, very lacking pa din talaga yung shade range in terms of bases. So, habang kino-conceptualize ko si Get Ready With Me Cosmetics and while I develop its products, dun ko talaga pinasok na, shucks, kailangan natin ng maraming shade, lalo na sa mga bases. Totoo, kasi before, yung gamit ko pang base ko, bronzer. Dati Goal-Getters, 3 shades lang available and wala pa ako doon. But now, thank you, Get Ready With Me Cosmetics dahil meron na akong shade. Yes, trailblazer. Yes. Of how many shades that could cater talaga from fair up to tan. Actually, hanggang deep, diba? Yes. And different undertones. Nahirap kasi before na parang kahit na alam mo yung skin tone mo na medium ako, pero sometimes hindi mo alam na warm undertone ka pala. Yes. So you're using cool tone foundation. Kahit na medium din yung shade na yon, pero cool undertone siya, ashy Hindi siya pa rin. tignan. Exactly. No? So yun yung gap na talagang gusto kong ma-fill in. And not just with bases. Even with our colored products, blushes, lipsticks, mapapansin nila yon. Lagi sila nagsasabi na, ba't ang daming shade lagi? Kasi we want each and every one of you na makahanap ng shade nyo. So everybody deserves a shade match sa Get Ready With Me Cosmetics. Yes, again, that is very aligned with our values, which is inclusivity. And diversity. Yes. Kayo, what made you love R&D? Do you still love R&D? Yes, I love R&D. We love R&D. We love R&D. Ano ba? Ano ba? Huwag kayo judger. Hindi, pero ako talaga, as R&D, kahit bago ako sa R&D, I love yung actual na process of product development. Yes. Sobrang satisfying. Ang sarap sa pakiramdam kapag yung mga concepts and ideas natin, from brainstorming, create mo siya into an actual product. Yes. And that alone, sobrang fulfilling, lalo pag na-release na yon, na-try na ng goal-getters natin, ang sarap sa pakiramdam. Lalo na yung pag na-appreciate nila yung mga innovation Grabe and yung elevation kilig. natin. Grabe talaga yung Diba? kilig namin. Every time we will read a comment na, oh my God, si Airset, ang ganda-ganda niya. Pag nakakabasa kami ng mga ganong comments, automatic send sa buong kumpanya. Parang guys, tignan Lahat mo. yan, i-heart, i-repost ng buong company. Kasi sa akin, naturally curious or innate na sa akin yung pagkapakilamera. So, gusto ko talaga yung parang, ano bang meron dito sa R&D? Very curious ako sa ano bang behind the scenes ng product development. And gustong-gusto ko talaga yung pag nakikipag-work sa mga like-minded people. Parang, ang gaan-gaan lang sa feeling ng, Kami ba yun? oo naman, syempre. Ayaw mo. Syempre,
yes na yes, kundi aalis ako dito, di ba? Pero sobrang saya, no eme, sobrang saya talaga makipag-work kapag may iisa kayong goal, which is to help talaga and bridging the gap sa market. There are also many struggles sa product research and development, especially with us na growing brand pa kami. So we started really small. So marami kaming challenges. Like for example, when Jetro and I started R&D, kami kasi dalawa yung kumbaga, binubuo na namin yung structure talaga ng R&D. Kami yung pioneers ng R&D. Tapos, ayan, kami dalawa na yung nababaliw na kami minsan na parang, Jet, na-edit na ba yung batch number? Diba? So, ang challenging. Oo. So, gusto ko tanungin, what made you stay in R&D? Kasi, for me, R&D yung pinaka-crucial talaga na department. Kasi sa amin galing lahat from the conceptualization to the launch, hanggang sa customer service, feedback, realignment with manufacturers. Kami lahat yon. What made you stay sa R&D knowing how difficult it is? Ayan, thank you for that very wonderful question. And na-challenge talaga yung brain cells ko na natitira, no? Siguro what made me stay and love talaga yung R&D. Siguro yung passion for creation talaga. Yung makakatulong sa mga goal-getters and myself din. Kasi ako, wala talaga akong shade before. Katulad ng sinabi ko kanina. But now, sa product development, mabibigyan namin ng solusyon yung mga problems na meron yung market. And then yung love ko talaga for makeup. Kasi makeup is not just parang cosmetic yung yung use niya. Parang magpupush sa'yo, mag-empower Confidence sa'yo. booster Confidence talaga. booster Yes. nga. Ako same lang po, talagang yung passion for makeup. Kasi ako naman, since then, di ba sobrang layo ng medical technologies to R&D sa cosmetics. Parang nandun ako sa industry na yon. Talagang nag-makeup artist na rin ako before. And I could see talaga yung gaps before na kailangan pa mag-mix ng mga iba't ibang shades. Yes. Ang hirap talaga. And ang pinakamahirap sa lahat is yung paging accessible ng products. Yes. Yes. And so, that's what made me stay sa R&D and I plan on staying forever na dito kasi talagang iba. Naibubuhos mo yung creativity mo. Totoo yan. Yung passion Nakaka-help mo, yung mga Oo. tinatago mong passion for makeup talaga. Tsaka, di ba, parang naging outlet din natin siya na aside from bridging the gap, personal goals mo na personal na gusto mo with makeup, pwede mo siyang i-incorporate para maka-help siya during the R&D process. For example, kami tatlo, lahat kami oily girls. So, na-incorporate namin kagad na, oily tayo. Hindi nag-work. So, we need to change the formula or we need to revise again. Parang rant na ng Manoff natin sa atin, ma'am. Sobrang arte nyo, mitikuloso nyo. Ang sagot namin, dapat lang. Oo, Kasi tama. we want the best. So, we always work with colors every single day. Like, makikita nyo kami, may mga swatches kami kung saan-saan. Yung lipstick namin, pumuputok na orange or red. Minsan nga, dito red, dito pink. Minsan yung namin, yung foundation namin, parang warm dito, yung isa cool. Yes. Minsan ashy. So, minsan 50 shades lighter or 50 shades darker. Yes. Pero kasi, that's how R&D works Talagang gusto namin na itry talaga yung product kasi hindi pwedeng, like for example, yung mga bases, hindi pwedeng sa braso lang yan. Yes. Dapat itry mo yan sa face. And that's part of R&D. Talagang tayo ang nagtatry. It goes beyond trying out products. Kasi pag sinabi mong R&D, parang sa mindset ng mga tao, uy, ang saya ng work nyo, puro try lang ng makeup, puro test lang ng makeup. But R&D goes beyond that. Kasi you need to have the passion, the attention to details, the accountability for you to be able to work in R&D. Hindi lang basta colors yung chine-check namin. All batches ng mga shades, ng mga products, kailangan consistent. Meron kaming time niyan sa isang supplier, parang Diyos ko, nakawalong revision kami ng bronzer. Yes. As in, naloloka na ako. Kasi naiinis na ako, nagagalit na ako doon sa Naka-frustrate manufacturer. din siya kasi yung cost, yung time. Yes. Imbis na magre-restock na sana kami, nakaganitong revise pa kami, it takes time. Kasi parang ilang beses na uulitin yon, isi-ship dito, uulitin na naman. So, kailangan talaga pag sa R&D ka, hindi lang basta skills, hindi lang basta attention to details, pinaka-importante yung puso mo in creation. Yes. Kasi matetest talaga yung pasensya mo. Dito, humaba yung pasensya. Ako naman, ang ide-debunk ko is, if you love makeup, you can do R&D. I believe sa regulatory compliance na division ng R&D, kailangan talaga may background ka pa rin sa chemistry, pharmacology, and such. Kaya sobrang thankful ako kasi we have a strong na compliance department kasi hindi lahat ng makeup products makakapasa sa regulatory standards ng Philippines. So, hindi lang siya creating makeup, pero safe, stable, and effective na high-quality formula na affordable pa rin ang price. Pati yung mga compatibility sa mga packaging, hindi lang basta-basta try ng makeup. May mga reason
kung bakit namin pinipili yung ganung packaging, yung ganitong formula. Number one factor dyan yung climate and weather ng Philippines. Nag-test kasi kami before, unang try namin sa country na yon. Sobrang ganda, very promising na. Tapos pagdating namin dito, parang pwede na kaming isote. Totoo. Kaya dapat, parang personally curated yung mga makeup products to really fit yung Philippine climate. Yes. And that's the thing about Filipino beauty is that it's meant to withstand yung humidity, yung init sa atin. Alam mo, I'm so happy kasi pag nakakapanood ako ng mga content creators trying local brands, not just Get Ready With Me Cosmetics, para sila na feedback na long-lasting daw. We always conduct active market research, not just locally but of course globally. Siyempre, gusto nating maging accessible din sa mga Filipino consumers natin yung makeup na nakita nila internationally. Sa akin naman, pagdating sa shade range, very important sa akin na kapag pipili kami ng kulay is it will match from fair hanggang deep skin. Not one shade ha, kaya hindi kami nag-expand ng hindi kami nag-expand ng konting shade lang. Kaya pansin nyo marami talaga kaming shades kasi iba't ibang skin tone, may iba't ibang undertone din. Yes. So there will be a shade from Get Ready With Me Cosmetics that will match your skin tone. So every time we will expand, talagang test kami na iba-ibang skin tone na okay, kamusta sa'yo yung shade na to? Okay, Jet nag-work, pero kay Shen na kulay orange siya. Yes. Diba? So we had to do a lot of testing before pumapasa yung mga colors na yan. Ay, favorite ko to. Yung mga claims na chemical-free, organic, na yung mga claims na to is safer daw. When in fact, lahat ng bagay may chemicals. Gawa sa chemical. Yung iniinom nating tubig, gawa chemical tayo yun. sa chemical. Yeah, sometimes it's very misleading kasi. While I understand, syempre, brands are looking for USPs. Pero, we also need to understand yung, kumbaga, ethical side din, no? Na we should not be spreading misinformation. Ayun, dapat tayo, on the R&D side pa lang, tayo na yung maging responsible before putting out yung mga products or yung mga claims na yan. Which I believe kaya rin nabuo itong podcast natin, di ba? To give information talaga, facts. Sabi ni Jet, fact check. And to add to that again, sa regulatory compliance kasi, alam niyo what I'm very proud of sa R&D team natin is we don't overclaim. Isa pa na gusto ko makorek din is yung about sa double cleansing. Kailangan nyo siya, guys, especially if you're a sunscreen wearer, chemicals and mineral sunscreen, both yan ina-absorb ng skin, which is contradicting sa dating alam natin na ang mineral sunscreen hindi siya na-absorb. Well, actually, parehas silang na-absorb. Yes. So regardless, hindi ka nag-makeup, nag-skincare ka lang, or nag-sunscreen ka lang, always double cleanse. Yes. Meron din mga formulations kasi na sensitive sila. For example, yung mga silicone-based, those who have yung mga oils, na they can clog pores daw. Alam nyo, actually, lahat naman ng klase ng cosmetics makaka-clog ng pores if you don't properly cleanse. So, wala yan sa formulation actually. Well, it can contribute. Pero nasa proper cleansing talaga yan. Personal hygiene yun, goal-getters. Oo, goal-getters. Kaya dapat double cleanse. Sabay-sabay tayo. Double cleanse! Asa na yung bell? Tsaka isa pang ano din dyan, yung regarding sa mga ingredients na parang, ano daw, silicone is bad, this one is bad, parang lahat na lang bad. Actually, lahat ng ingredients, guys, is nire-review yan ng regulatory compliance. Meron tayong tinatawag na ASEAN Cosmetics Directives, tapos naka-follow din tayo sa European Cosmetics Directive. Regulated siya na hanggang ditong percentage lang pwede nyong gamitin. So, it doesn't mean na may silicone, ay masama yan. Masama ay, hindi. Lahat ng ingredients masama kapag sobra. Anything naman na sobra, kahit tubig, goal-getters, utang na loob, kahit masobran ka sa tubig, may intoxicant pa talaga. Yes. So, wag po tayo basta-basta magpapauto sa mga kumakalat-kalat. Do our own research. Maging matalinong consumers tayo. Yes. Actually, ako meron na. Pero, hindi ko pa pwedeng sasabihin. Pare-pares kami. Actually, same nga kami. Yes. Proven Secret and muna. tested. Goal-getters. Sige, dun muna tayo sa mga release. Doon na tayo sa mga na lang release para muna. safe. Pero goal-getters, kung ako sa inyo, mag-abang na kayo. Make sure na naka-follow kayo. Click nyo na yung notification bell para updated kayo kung kailan na kami re-release ng hits. Yes. Sobrang proud ko doon. 2019 pa lang. Talagang dinidevelop ko na siya. Tapos nung dumating si Jet sa R&D, ayan, non-stop kaming kakates hanggang sa Abot ng finally. abot si ma'am ng iba't ibang klase ng Prototype. prototype. Ayan. Jet, try mo nga to. Ay, wait, na-reveal. Cut. Ayan, lagi binibigay ko kay Jet. Jet, test mo nga to. Tingnan mo kung maganda. Ganyan. Kung effective ba. Product na I'm very proud of would be the Radiance Tint and the Milk Tints. Kasi yun yung flagship products namin, lalo na si Milk Tint. And until this moment, na-sustain
Milk Tint and Radiance Tint became a timeless piece sa Get Ready With Me Cosmetics. Na parang pag sinabi mo yung Get Ready With Me Cosmetics, they know Yun it's talaga. the Milk Tint. Yung flagship product natin, until now, sila pa din. Yes. Diba? So, nakaka-proud yun as a product developer. Kasi, until, imagine, 4 years na, siya pa din yung nasa top-selling SKUs Yes. natin. For me, fixing spray. Mm. Particularly talaga si Ultra Matte. Gandang-ganda na ako kay matte na variant. Hindi ko akalain si Ultra Matte kailangan pa pala namin. Sinalba niya yung mukha ko, itong mukhang to, kaya maganda sa harap nyo ngayon dahil siya sa Ultra Sobra. Matte. Imagine nyo, goal-getters, yung size na to. Magkaroon ng size na ganyan. O, diba? Ewan ko na lang sa Sure. inyo, goal-getters. Very sulit yan. For me yung very proud ako is yung ating mini loose powder. Mm. Kasi alam nyo, Goal-Getter, yung pag-release natin ng minis, it's very challenging. Yes. Kung mapapansin nyo, kung na-try nyo na, di ba? Yung mini loose powder, isa kayo sa mga swerteng mamamayan ng Pilipinas na nakapag-check out. Nakita nyo naman for a price Yes. of 299 pesos, may mini puff na at meron pang twistable sifter. So it was very challenging Mhm. for us to develop that product kasi despite having yung mga Oo. twistable sifter, yung high quality na packaging, talagang challenge yung i-keep siya sa affordable Yes. price of Oo. 299. Lagi So, ako nakikipag-away sa finance and sa sales. Yes. Kasi may binibigay silang range. Sabi ko, hindi. Gusto ko kailangan ma-afford to. Kasi yung ibang consumers namin is mga students. Ang primary market namin talaga is mga millennials. But now, we're leaning towards Gen Z. Ang daming students na nagsasabi na, Miss May, sana magkaroon ng minis para daw mabili nila. So sabi ko dito, shucks, paano ko gagawin yung costing na to? Kasi to be honest, guys, yung costing ng mga minis, sobrang laki. Talagang proud ako sa product na to kasi in just 3 minutes ata na Oo, sold sold out. out siya. Goal getters, hindi to marketing strata. Oo, Totoo hindi talaga to. Makikita nyo talaga na sold out. Actually, pati kami nagulat. Allocated yun for 6 months. Wow. Naubos siya. Less Just- than 3 hours. Oh my God. Tapos yung mga physical stores, ang dami na din nagrereklamo daw na wala nang Wala stock. na. Sabi ko, pasensya na, lahat talaga yan nailabas Yes. na. Proven po talaga yun. I think goal getters for me yung unexpected talaga kasi yung color theory laro yan eh. Hindi natin akalain na ang mga purples ay maganda pala sa ating mga morena. I would go for mauves kasi etong shade na to nasa mauve, etong nandito ko sa cheeks ang aking Mhm. blush. Even though muted yan, nasa mauve side yan kaya nagiging Yes. pink, go for Mhm. mauves. Ako naman, ang favorite ko, yung mga reds. Parang I think they deserve more hype. Kasi pag nakita tayo ng red na shade for, kunyari, blush or lip product, parang overwhelmed na kagad tayo. Parang Natatakot sila ayoko, agad. oo. Kasi very pigmented ang reds. Pero guys, actually napanood ko to dun sa TikTok din. And I'm so glad nang nakita ko na hina-hype yung mga red blushes ngayon. For example, si Poppy. Mm-mm. Kasi ang ganda talaga, parang natural flash of Flash of colors. color. Parang alam mo yung pag nasa beach ka, nainitan ka. Rosy Ganon cheeks. siya. Ang ganda talaga. Si Appleberry tsaka si Poppy, yan talaga lagi kong gamit yung dalawa. Pati si Fruit Tea, Mm-mm. yan ang mga colors na i-recommend ko. Try nyo siya. Lalo na sa mga goal-getters natin na merong medium to tan skin tones. Red blushes are If for gusto you. nyo on the go for Glam and Go sticks Ah, in yes, Sunkissed. yes. Ay, Sunkissed. Favorite yan dito ko sa din. office. Sa akin naman, so very, like recently lang talaga na-discover ko na olive tone girly ako. Mm. Akala ko pa noong una warm eh, pero ito talaga no filter Mula nung na-release yung foundation ng Get Ready With Me na Macadamia, na-curious talaga ako sa olive. Anong olive undertone? May tao bang green? Green. Sabi ko. Tapos trinay ko, my gosh, shade match. So sabi ko, my God, ito pala ako. Kaya pala, kapag nag-warm na mga foundation Oo. ako, ba't parang ang dilaw? Pag full naman Oo. ng ashy. Oo. So, nung na-discover ko na olive skin tone girly ako, doon ko na nakita na, okay. So, leaning towards warm pa din. Mm. Pero yung mga toned down na warm. Yes. Na shade family yung perfect sa akin. Like ako, yung mga face card and Huntress, bubbly, gustong-gusto ko talaga yan. Kasi Mm-mm. instantly, Hitpan na niya talaga. Hitpan ko na. Kung mapapakita ko lang lahat ng nahitpan ko, guys. Talagang Oo. yung mga warm muted pinks, perfect siya para sa ating mga olive skin tone girl. Ako yung yung secret pa, kasi na siya, magsi 6 years na siya in R&D. Parang copy-paste yun sa ating tatlo. Oo nga parang pare-pares kami ng longest, no? Pagdating Yes. ko palang matagal nang tinatrain ni ma'am. Yes, ang dami kong videos na parang from 2021, 2020 pa na, alam mo yung kita na nga yung frustration sa mukha ko minsan sa video. Lalo na pag kunyari na-try ko siya, tapos hindi ko nagustuhan, kitang-kita sa video kasi nagre-record eh. Kaya sabi ko, my gosh, nung eto na, finally, nakapili na kami. I'm Yes. really excited to share it to you.
Ako yung SPF, BFF. Kasi we need to wear sunscreen every single day. And Walang reapply. araw, and reapply. Wala akong araw na hindi ako nag-SPF. Kahit na nasa bahay ako, tapos haggard ako, ay, di mo ako mapapalabas ng kwarto nang hindi naka-sunscreen. Tsaka perfect kasi siya for makeup din. Ako same lang din, SPF, BFF. Ginagawa ko lang siyang moisturizer, hindi dahil sunscreen. Skincare talaga. Imagine nyo guys, meron ka ng moisturizer, primer, sunscreen, and one. Kung makeup talaga, doon ako sa Radiance Tint kasi nga multi-use siya. Nagkakaroon na siya ng hype so far, pero need pa natin ma-amplify yung SPF, BFF. Yes. Hindi ko akalain yung hydrating primer, maganda rin pala sa oily skin. Yun pala yung makaka-help sa akin na parang makontrol yung oil. Yes. Kasi feeling ko yung pagmamoisturize niya, parang sinasabi niya na sa skin ko na may enough na ako, so hindi niya na kailangan mag-produce ng oil. Hydrating primer ka na, may sunscreen ka pa. Ako naman, actually, kaka-launch pa lang nito. This is the Lash Revolution Mascara. Ni-name namin na Lash Revolution for a reason. Kasi before, hindi talaga kami naniniwala sa waterproof makeup until we met the Lash Revolution Totoo. Mascara. Alam nyo ba, na-test pa namin yan as in smudge test under different temperatures of Yes. water, lukewarm, kahit mainit. And imagine hindi talaga siya nag-smudge. So imagine kapag nandyan yan sa lashes ninyo, talagang it's budge-proof. Yes. Nag-swimming pa ako, guys. Talagang walang panda Swimming eyes. namin niya. Nung nanganak ako kay Royce, Yes. yan din yung gamit ko. Parang wala sa plano ko manganak that day. Kasi check up lang. Tapos sabi sa akin, kailangan mo ng manganak. Ganda-gandahan pa ako nung morning kasi nag-film pa ako. Nag-aura-aura pa Oo, siya. aura-aura pa ako. Tapos sinabi sa akin, kailangan mo ng manganak kasi nagko-contract ka na. Tapos iyak ako ng iyak talaga. Kasi parang hindi pa ako prepared. Hanggang pasok ako sa operating room kasi CS ako. Hanggang lumabas si Royce, puro iyak talaga ako. And then until the next day, ang lashes ko nakaangat pa rin. Gulat kami si ma'am, walang update kung nanganak ko hindi. Nag-send lang siya ng selfie niya, nagsuot niya yung Lash Revolution mascara. Guys, ang galing ng Lash Revolution. Nauna yung wear test update, bago yung update na nanganak na siya. Nakaganon na, naka-zoom in lang yung camera niya, nakaganon, sabi nung lashes niya, hello. Tapos bigla na lang nag-update, nanganak pala ako. Product na deserves more hype are the Glam and Go Sticks. Pero, it's getting hype right now. Nagulat ako, especially the contours and the bronzer. So, nakakatuwa kasi na-appreciate nila si Glam and Go Sticks. Isa yan sa mga most expensive formulations namin. And isa rin siya sa pinaka magaganda talaga yung formula and long-lasting. Yung Glam and Go Sticks, never ko na-imagine in my lifetime na magiging fan ako ng mga contour sticks. Na pwede pala, magiging cream to powder finish siya. Never ko na-imagine na magkakaroon ako ng ganung product tapos nakaubos pa ako and now I'm on my second bottle. Kinukuha na nila yung mga retained samples. Ma'am, Salamat pwede ba ito po. kunin? So, for R&D, actually, yung biggest lesson is yung wag kang agad-agad magtitiwala sa supplier. Yeah. Multiple times kasi na akong na-scam. Oh. Parang nung nag-start yung Get Ready with Me Cosmetics, ang hirap humanap ng manufacturer that could cater our MOQ. So, since we were a startup back then, kumbaga, kung ano lang yung minimum requirement, yun lang yung kaya naming i-purchase. So, syempre, yung mga manufacturers, sa mindset nila, parang kung sino yung maraming order, yun yung priority namin, di ba? Kaya palaging nade-delay yung restock namin dati, hindi nila inaayos. Like, for example, ang usapan namin at ang nasa PI, ganitong material yung product. Tapos, dumating sa amin, nung pina-QC namin, pinatest namin, ibang material ng packaging yung ginamit. Kaya pala ganun. Sobrang naging challenge siya sa akin na parang, how do I become better in choosing supplier na makakatrabaho? Eventually, habang nagtagal, nag-grow yung Get Ready With Me Cosmetics, and now, nakaka-work na namin mga global manufacturers. Yes. So, it's one thing na I'm really happy na natutunan ko paano maging mas skin, paano mas maging yun nga, tawag sa amin ng mga manufacturer, ang arte-arte namin kasi sobrang picky namin sa color, sa component, sa design, even yung smallest detail sa component or sa formula na mapapansin namin is talagang chine-check namin, pinapatest namin. There comes a time then na finally, we were able to hire our own QC team na hindi sila part ng factory. Talaga nagpupunta sila, third party sila, pinupuntahan nila lahat ng factories every time na may mga pre-production, post-production products kami. And sometimes, kami din mismo, magpupunta kami ng China to check the mass goods. Kasi at the end of the day, it's your fault, di ba? Para kahit nasabihin mo na, ito yung napag-usapan natin na material iniba nyo. Tapos
Tapos, at the end of the day, syempre, ang bagsak niya sa akin, Mm-mm. no? As the founder of the brand, I take accountability for that and aayusin namin to. So, nung mga sumunod na taon is, ayan, ang laki ng improvement talaga, which is I'm very proud of. Now, mas confident na ako Yes. na makipag-work sa mga global manufacturers. Kasi dati parang ikaw pa yung makikiusap. Kasi bago ka startup company ka So parang syempre kinikater nila mga global brands na or malalaking local brands. So ang happy ko lang ngayon kasi sila na yung nagtatap sa amin. Yes. 'Di ba? And sometimes kahit hindi kami nanghihingi ng anything, sila na yung parang, we have new products, baka may gusto kayo. So parang, Baka may gusto nakakatuwa. i-innovate pa. yes, Oo. especially nakita rin nila na yung from the startup company. Yes. Diba, cosmetics company going 5 years. Nakikita rin nila syempre na love ng ating mga consumers Oo. yung products natin. So, na-justify din kung bakit maarte kami, ayan. Yes. Eto Saka yun. nagpupunta sila ng Philippines kasi. Like, for example, ang isang factory, hindi lang naman kami ka-work niyan May mga ibang local brands na naka-work. So, ang gagawin ng mga yan, usually pupunta sila ng Philippines, magma-market research sila, hahanapin nila kung sino yung contact sa brand na to. True. Tapos, lagi nilang nakikita yung mga stores namin, ang Yeah. lalaki daw, ang gaganda. Tapos, tinatap nila kami. Yes. Tapos, na-amaze sila kasi parang, 4 years pa lang pala kayo. Akala namin, like, matagal na kayo sa True. industry. Ang gaganda ng stores. Lagi daw may tao yung mga stores. Dati talaga, sobrang nadadown ako sa kanya. Kasi parang, gets ko naman, we are startup. Ang hirap talaga humanap ng supplier na maayos. Pero ngayon, I could say na we are working with the best. And alam mo, Ma'am, I will give that to you din. Yung credit to you. Kasi grabe, imagine building a brand. 'Di ba? Tapos siya lang talaga, si Miss May. And now, Pwede ba natin i-debunk yung ano? 'di ba? Yes. Actually, yung sasabihin ko multi-awarded na siya. And believe me, sobrang dami na naming emails. Nagtatap sa amin ng mga manufacturers, we wanted to visit you. May gusto pang mag-sponsor ng trip. Napupunta kami sa manufacturer, sa kanila, 'di ba? Sa Sagot lahat site. and Sagot everything. lahat. Miss May, may tanong kami. Meron bang investors ang Get Ready With Ang Me tanong ng Cosmetics? bayan, meron po bang investors? Meron ako, I invest in our people, in our Aww. products. Pero yung investor talaga, wala. Si Chrome Aesthetics Inc., the mother company of Get Ready With Me Cosmetics, really started from the ground. Walang investors, walang anything. It's just, group of 5 people, 5 founders, na mga high school best friends ko, and one is my husband, na high school friend ko din siya. Kasi nagsama-sama na kami together. Yung funding nun, yun yung naipon ko sa pagko-content. Tapos nag-loan pa ako sa bangko nun. Diba? Para lang mailabas ko yung milk tints. Kasi na-delay yung bayad ng isang brand sa akin. As a content creator. So, wala akong choice. I have to find means. Hala, paano ko ilalabas Take risk to? din talaga. Passion din namin. And yung collective effort. And I'm glad na I'm with this team, with these people na we have the same passion and vision for beauty. Kaya nag-grow yung company. Pag tinatanong ako, anong factor tingin mo bakit nag-grow ng ganyan yung Get Ready With Me? Number 1 is the support of our goal-getters, definitely. And number 2 is the team behind Chrome Aesthetics Inc. or Get Ready With Me Cosmetics. Talagang, tulong-tulong talaga lahat and walang may iwan, no? Yeah. Sama-sama tayo dito, di ba? Share ko na rin sa inyo, go-getters. Alam niyo ang tagline ng aming mga executives, alagaan niyo ang Chroma, alagaan namin kayo. And we can attest to that. Naging employee din kasi ako. So, I know how difficult it is. Like, wala kang benefits, wala kang ganito, wala kang ganyan, 'di ba? So, sabi ko nung binubuo ko yung team, lalo na yung HR, isa sa mga finokus ko yung HR team namin. Ang dami naming HR. Fokusin mo yung mga tao natin. Yan ang task na assign sa'yo. Gusto ko maayos yung proseso nyo, yung mga benefits, kailangan align yan across. Mag-give back talaga ako sa mga tao natin. Mag-give back ako sa community natin. Kasi, hindi naman mabubuo yung Chroma kung wala kayo, di ba? Ayan, nasagot ng mga katanungan ng madlang people. Sila ang investor sa tao Sila nila. lang din Okay? Siguro, ayoko mawalan ng freedom. Kasi of course, everything naman comes with their risk. I'm not saying na masama ang magpa-invest or anything. But sa mindset ko kasi, with my experience and also my friends na nasa ganitong business, may mga data sila na dapat mahit mo dyan. So sometimes, you are so busy catching up na mahuli mo yung quota or anything na nawawala na yung puso nung company na parang ang focus na lang natin, hindi tayo pwede gumastos ng marami kasi kailangan makabenta tayo ng ganito. So, ayoko ng ganun. Parang nandun ako sa, yung tama lang na basta nasusustain yung Balance. business, nakapagbigay tayo ng benefits, tsaka yung nag-grow at i-expand pa natin yung company. I'm all for that. Ayun.
Siguro sa mga mababait naming Manu. Syempre pag mga bagong kilala pa lang, yung mga binibigay nilang shades, syempre hindi naman nila kilala yung sinong ka-work nila. Syempre yung binibigay nila yung standard ng shade nila. So imagine nyo, yung pinakamaputi sa amin, mas maputi pa ng mga 50 times. Ako yung pinagpalang mabiyayaan ng araw. So, imagine nyo, 100 times lighter sa akin kahit gamitan ko na siya ng powers ng bronzer, stick bronzer, powder bronzer. Wala talaga. Parang ako naka-high beam. Totoo. Kaya naglalakad ako sa pantry, parang nananakot na ako. And ang plot twist kasi niyan, syempre yung product, especially bases, kailangan mo siyang i-wear test. Oo. So imagine, pupunta kami sa karinderya, pupunta kaming mga convenience store, yun ang suot-suot ni Jet. Kailangan yung commitment talaga sa R&D Totoo. goal-getters ha. Hindi lang, kita mo maglalakad ka sa labas, nakasuot mo yung parang R&D ba talaga yan? Kung marunong ba sila mag-makeup? Tapos minsan nakikita ko sila, parang lalabas sila ng office. Tapos yung lips nila, putok na red, orange. Sabi ko, ang dami naman yatang shades dyan. Bakit yan lang? Tapos sasabihin nila sa akin, yan lang ma'am yung binigay. Pero tinitest namin yung formula mismo. Yeah. Tawang-tawa ko kasi may time din dyan na pare-pares kaming ang puputi ng mukha namin. Tapos todo bronzer na talaga kami pero talagang umiilaw yung may ring light yung mukha namin. Totoo. Sila ring light, ako parang natutulog lang. Hindi lang yung 50 shades lighter. Meron din yung yellow na Oo. yellow, orange na orange. So lahat kami parang naglalakad na may lumulutang na ulo. Uso ata sa Manoff namin, kapag maitim ata, for example ako nasa tan side na talaga, ang binibigay orange. Oo nga, no? Mukha na akong pitch corrector, walking pitch corrector na ako. Pwede nang gumano sa mukha ko, tapos ilagay ko na lang sa under eye ng iba para makorek sila. Hirap mag-wear test pag hindi mo shade, di mo din siya ma-appreciate. Parang yun yung challenge eh. Kasi minsan, di ba, pag hindi mo ka-shade, kahit maganda yung product, ay, ang tsaka ko. Gusto mo ma-feel na gumanda ka eh. Kahit alam ko na sa sarili kong maganda ko, pero parang pag iba talaga yung shade. Kakaiba talaga si Jet. Talagang she's living her motto, Yeah. Deadma sa bashers. Dahil mas sa bashers tayo. Ako mag-share din ako ng funny naman to. Oo. Funny R&D story. So, syempre, when we choose our formula, meron talaga may mga times na namimili kami ng best fragrance. Yes. So, there's this one time, humingi kami ni ma'am ng list ng fragrance from our manufacturer. Tapos meron siyang listahan. Nagulat kami, bacon? So parang kami, typo ba to? Tapos sabi, totoo ba na merong bacon na Oo. scent? And to our surprise, ang sagot nila is meron daw. Oo. At may mga brands sa pinipili yung scent na yun. Parang hindi ko ma-imagine, nag-apply ako ng makeup tapos amoy bacon ako. Diba? Diba? So yun lang, yun yung R&D side na parang, wow. Naglalagay ka na yung na lip Yes. product, tapos parang amoy cholesterol ka. So ayun lang, talagang sa R&D, alam nyo nang, sky is the limit talaga Yes. when it comes to formulation. Sa akin actually, personally, mas gusto ko talaga yung full size. But, kasi yung pagiging sulit sa full size and sa mini, it can be two things. Pwedeng number one, gusto mo yung mini kasi masulit siya sa'yo kasi mauubos mo. Kumbaga, nakuha mo yung value ng money mo talaga, na simot mo. And then, number two naman is yung full size na nakuha mo yung more than your money's worth. For example na lang yung milk tints namin. Ang standard volume ng mga liquid blush, ganyan, is nasa 5 ml. Yung milk tint namin, nasa 9 ml siya. So, matagal mo talaga siyang magagamit. And I've seen videos on TikTok na parang mapapamana na raw nila sa apo nila yung milk tint. Iba pa Guys, pag expired na, tapon nyo na. Tama na yan. Maawa sa pes, utang na loob. Parang it can mean two things eh. Kung ano yung sa mindset mo, ano ibig sabihin ng sulit. Whether mauubos mo or not. Like yung sinabi ni Jessie, so I love it, when we launched the minis, sabi niya sa video niya, you can decide whether the minis is your trial or for travel. Pang ano mo lang ba siya? Depends. Gusto mo lang matry? Or gusto mo ba na mini na madali mong dalhin? Yeah. Same thoughts lang din. I go for minis naman kasi personally, kami nagta-travel kami. So, kailangan namin compact lang yung dala. Yes. So, dati kasi nag-try ako, dala-dala ko yung loose powder. Hello, yung loose powder ko sa lalagyanan ng makeup bag. Parang 90% siya na lang. Pero imagine mo meron ng mini. Yes. Kaya na madala ng pitit-pitit lang. Parang kung may malaki ka na, tapos nauubos mo yung maliit mo, para mag-transfer Refill ka na lang. ka na Refill lang. ka on na your- lang. Kasi powder naman yun eh. So, it's okay. Ang medyo mahirap i-transfer at medyo crucial yung mga liquids. Yes, yung mga Cream. contaminant. Oo. Ako naman, girl math, simple lang. I always go for full size. Kasi yung unit price. Yes, actually. So, sa Value consumer for money side, talaga. yes, value for money. Check nyo rin yun, goal-getters
listeners as a tip to, as a practical girly, lagi nyong check yung unit price per ml. Kasi usually, 'di ba, meron yung mga bulky packaging, minsan na-full tayo na, uy, mas malaki, mas marami. So, maging wais, always check the unit price per ml. For example, si mini na loose powder natin, kahit na mini yon, 10 grams yun, which is half of the original ones na 20 grams, 'di ba? Yes. So, ang standard usually sa loose powders is 10 grams. Pero yung mini namin, mini na siya pero 10 grams 10 na grams kagad pa siya. din. May Twistable puff pa. talaga at may puff pa rin. Kung ako lang, kung sarili kong business to, hindi ko na ginawa ng twistable yun, tapos yung wala na ring puff. Pero dahil si ma'am, yun na yun sa Bulgarians. Isang malaking pet peeve ko is when people always say na parang hindi on par ang local brands with international brands. I mean, for me naman, I understand we have our own preferences, no? Parang it's okay if you don't like local brands and if you prefer international or high-end brands. But to make an effort to say bad things about local brands na hindi nyo pa naman natatry is, it's kind of heartbreaking, especially for the growing beauty industry. Yeah. There are ways you can share your thoughts constructively. We cover yung pagiging rude sa pagiging honest. Parang brutally honest, pero actually you're just rude. Diba? Straight Diba? up rude ka na eh. Hindi na siya review talaga, hindi na siya constructive. Kaya there are some content creators na talagang pinapanood ko kapag nagre-review sila kasi yung focal point ng review nila very objective, which I appreciate. And yun yung mga content creators din na appreciate ko kasi parang they really know their makeup. Yes. Diba? Talagang malalaman mo kasi kapag manonood ka sa R&D side as product developer, you will really know if the content creator knows yung formulation, compatibility ng formulas. Kaya parang wow, heart, send to GC, bongga to. Regardless of the Ganon. following yan Bulgarians. Yes, Oo. regardless. Talaga grabe, nakakatuwa yung parang na-appreciate nila and inaalam talaga nila ano bang purpose ng makeup na yan. Yes. And bakit siya nag-work, bakit hindi siya nag-work. Kasi kahit nasabihin mong makeup is personal yan, depende sa needs natin, but still makeup has its own technicalities. Siguro yung pet peeve ko sa beauty industry ngayon is yung mga content creators, imbes na sila yung mag-spearhead ng parang right information, sila pa yung nagiging instrument ng misinformation. Imagine if you have big following, tapos may nasabi ka lang, as someone na may ganong following, you are responsible sa mga words or sa mga videos or contents na nilalabas mo para sa consumers. Kasi yan yung catalyst of parang problems na yan. Kasi yung mga tao behind certain brands, diba, or our brand, may malimang masabi na baliwala yung mga hard works and efforts talaga. And ang masakit kasi doon, sometimes it's intentional. Diba? For the clout o kaya for the views. Kaya sana naman, diba? Yes, responsible content creation pa rin. Yes. Kasi digital footprint siya. Forever na siyang nandyan. So, Totoo. if you like controversial stuff or anything, di ba? Parang yung employers mo or yung mga brands na gusto ka sanang maka-work sa future, they will see that. I think that's one thing I discussed sa Goal Getters Academy about sa digital footprint. So, very important siya. Like, even nung time natin, nung nagko-content pa tayo, Exactly. kailangan talaga complete yung contents mo. Yes. Kailangan very objective, di ba? Totoo yun. Actually, hindi lang one. Yeah. Number one, kailangan meron kang accountability. Yes. If you work for Get Ready With Me Cosmetics or Chroma Aesthetics, number one requirement namin yan, may accountability. Kasi it will help you grow pag meron kang accountability. Another one is yung commitment. Kailangan may commitment ka sa Yes. R&D kasi it goes beyond testing products. It goes Totoo. beyond designing, layouting, yung mga packaging, etc. It goes beyond that. Talagang commitment. May puso puso ka. talaga. Yes, may passion ka talaga in creation. Yes. And last is yung attention to details. Yan Yan. ang never, Parang- ever mawawala sa Parang R&D. top to ko yan dapat. Yes, talaga attention to detail kasi nga, isang maliit na error lang. Yes. Parang will cost you sa time, perspective money. ng iba, di ba? Yes. Minimal error, pero Oo. yung effect niyan sa R&D side or sa production, grabe yung cost. Yes. Imbis na, kunyari, andyan na yung product or everything, uulitin na naman, 'di ba? So, manpower, very Talaga. costly siya. Yes, and one more thing na isang quality is yung excellent na project management. Siguro challenge for me sa R&D. Kasi we work on products na usually months or even Oo. years ahead. Yes. So medyo ang hirap i-mindset na itong product na wino-work on mo ngayon, hindi pa siya Oo. mag-release. So kailangan yung mindset mo, oh my gosh, makikater pa ba to? Abot pa ba to sa release date? Yes. Nang at the same time, nakikip mo yung quality at nakikip mo yung parang hype
at alam mong yung preference ng tao is aligned pa rin dun sa product na Pag lumabas, dine-develop mo. effective pa rin Yes. talaga. Yes. I think what some people don't know, yung mga products talagang dumadaan ng meticulous R&D yan. Super. Hindi overnight, hindi yan ilang buwan lang. Yung mga in-R&D namin actually, yung mga nilalabas namin ngayon, it's been in the R&D since the start of 2023 or mid 2022 pa nga yung iba. So, ganun siya katagal. Hindi siya yung parang instant nag-launch, nagpalit ng packaging, nag-label ng brand. Hindi siya ganun. Step by step talaga siya ginagawa and with a lot of, testing, documentation. Hindi siya overnight. Hindi siya, Ding back and ba't forth nilaunch yun. na kaagad? Diba? Hindi siya ganun. Important yung color theory. While it's not 100% na dapat ito lang talaga yung colors na gagamitin ko, but if you are a makeup lover, it's something na gugustuhin mong i-dive into. Kasi by then, you will realize why some certain colors look very good on you, while some parang hindi siya complementing sa skin tone mo. Like for us, very crucial na alam namin yung undertone namin, alam namin kung anong season kami. Kasi nakakapili ka ng colors. You can make a more informed decision in terms of purchasing products. So, hindi siya masasayang kasi magagamit mo talaga, di ba? For me naman, yung expectation naman ng consumers, kasi pag sinabi nilang local, expected nila dapat at this certain price lang yung Yes. So, hindi nila alam na yung production and quality ng ingredients na ginagamit, that what makes yung product gantong cost for a certain quality. So, meron kasing mga notion na pag made in China, 'di ba? Since aware naman na sila na we outsource our ingredients, Yes. 'di ba, our raw materials from overseas talaga. Minsan may notion sila na ang made in China is fake or hindi siya high quality. Pero mind you, go-getters, quality is not dependent on the country of manufacture. It's actually based yun na lang sa integrity ng brand. And sa amin with Get Ready With Me Cosmetics, ang parang pinaka-purpose talaga namin for outsourcing is to achieve a high quality formula or product pero cost efficient Yes. para maibigay namin sa inyo in the most affordable price that we could. Para mas maging accessible din yung product. Nangyayari dyan, guys, actually, yung mga manufacturers, not only in China but also in Taiwan, most of them may mga factory din, let's say sa Italy, may factory din sila sa Dominican Republic. So, kumbaga, marami silang branches. Which is really nice kasi sabi sa akin dati nung isang big manufacturer, main nila is Korea, pero meron sila sa Guangzhou, China. meron sila sa Bangkok, meron sila sa UK, sa US. Sabi niya sa akin, kung gusto mo na mas mapababa natin yung cost, ipagawa natin sa Bangkok or ipagawa natin sa branch namin sa China. So, ganun sila, nagbibigay sila ng options, no? But with the same quality siya. Yes, same quality. Kumbaga kasi syempre magkakaiba na yung mga cost of living, 'di ba? Yung economy ng iba't ibang bansa. So, nagpa-vary din talaga yung pricing. So, kamusta naman yung first episode natin? Yes, ako natuwa ako kasi syempre nakakabat naman talaga na first time ko to na podcast. Same here. Yes, ay nakakatuwa, ang gaan sa loob kasi parang ang sarap i-share din sa ating goal-getters what's really happening behind R&D. Finally, Yes. parang may platform na tayo to share what's happening. Ano ba yung nangyayari at bakit ganun yung nangyayari sa loob ng R&D. Yes. Tsaka yung mga thought process namin, na-share namin na parang, bakit kaya ito yung napili nilang brush? Diba? Lahat yan may reason. So, pwede namin i-share sa inyo yung iba sa podcast na to. So, hindi lang naman siya specific for R&D. So, we will also invite different guests, kumbaga topic or segment natin for the Get Ready With Me Cosmetics podcast. So, make sure na i-comment down or kung saang comment section nyo may kita kung anong gusto nyong topic na susunod naming itackle. So, I guess that's it for our today's episode. Grabe, pilot episode to. Yung next episode namin, hopefully, nasa bagong office. Nasa main headquarters na tayo. Sumakses na. Sumakses Baka na. nakita nyo may green screen na kami. At syempre, kahit sumakses kami, kasama namin kayo go-getters Yes. sa aming journey. Thank you so much for watching or listening, depending on the platform you're in. Yes, kung ano mang satellite kayo nanonood or nakikinig. Thank you so much, everyone, and we'll see you on the next one. Bye! Bye!